maiinit na balita ngayong tanghali. Probinsya ng Batanes binayo ng malalakas na hangin at pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Leon. Ilang insidente ng landslide na itala. Batanes nanawagan sa national government ng karagdagang food packs para sa mga residenteng apektado ng Super Typhoon Leon. Pwersa ng AFP nakahanda na sa isa sa gawang disaster at relief operations. Ilang gamit na ipinagbabawal ipasok sa Manila North Cemetery kinumpiska ng mga otoridad. Mga pulis at medic team nakabantay sa Manila South Cemetery ngayong Lunes. Ilang mga biyahero na uuwi sa mga probinsya ngayong Undas nagsisimula ng dumagsa sa mga port at bus terminals. Hepe ng PNP mag-iinspeksyon mamaya. Mabigat na trapiko sa North Luzon Expressway nararanasan na. Heavy traffic asahan tatagal pa hanggang bukas. At Members Church of God International naghatid ng tulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Christine sa Albay. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 31, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang Manila North Cemetery, kaalinsabay ng dagsa ng mga tao ngayong Undas. Kaugnay nito, mahigpit na iniinspeksyon ang lahat ng gamit ng bawat pumapasok at kinumpiska ng mga otoridad ang mga ipinagbabawal na items. Mula sa Manila North Cemetery, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, ano-anong mga gamit niyang nakumpiska dyan at kumusta ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon ay unti-unti na ngang dumadagsa yung ating mga kababayan dito sa Manila North Cemetery. At yung iba kasi dyan, Ella, batay sa ating mga nakausap kanina, ay sinamantala na nila yung pagkakataon, Ella, kaysa naman makipagsiksikan pa sila dito sa sementeryo bukas o kaya sa araw ng Sabado, kaya minarapat na lamang nila na ngayong araw na sila pumunta rito. Dito sa Manila North Cemetery, Ella, ay inaasahan na malalagpasan daw yung bilang ng mga crowd na pumunta dito kahapon na umaabot sa 5,000. As of alas 9 kanina, Ella, batay sa datos ng Philippine National Police o PNP, nasa 3,000 na ang mga kababayan nating pumunta rito sa Manila North Cemetery. Kasi senior na ako, hindi ko na kaya yung dagsa ng tao bukas. Alam mo naman, pag maraming tao, mahirapang huminga ang senior na, kaya inagahan ko na ngayon. Bukas po, pupunta pa rin kami dadalaw. Tsaka ngayon medyo maluwag pa po for the seniors. Ella, mahigpit nga ang seguridad na ipinatutupad sa pangunguna ng ating PNP, katuwang yung mga sundalo. Bilang naman sa mga kinumpiska ng mga otoridad sa entrance nitong sementeryo, dahil nga bawal na dalhin yung lighter, sigarilyo, perfume, vape, mga nail cutter at iba pang mga bladed weapon. Paalala naman muli ng ating mga otoridad ang pagdadala ng alcohol at iba pang klase ng nakalalasing na inumin sa loob ng sementeryo. Ganyan din yung mga alagang aso, pusa at iba pa. Bawal din, Ella, ang pagdadala ng gitara, ganyan din yung maiingay na sound system, sigarilyo at yung mga iba pang items na itinakda ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Huwag na po tayong magdala ng mga hayop unang-una kasi baka mamaya makasakit pa o mawala pa yung hayop. Kung pwede na rin natin magsama ng bata kasi po para maiwasan natin yung aksidente at sumunod po tayo sa itinakda na rules and regulation ng City Hall para hindi po tayo magkaproblema sa pagpunta rito.
Sa ngayon, Ella, may mga tauhan din dito ng Manila Traffic Bureau at MMDA para naman tumulong sa pagmamando ng trapiko sa labas nitong sementeryo. Nandito rin ang iba't ibang rescue units, kasama na dyan ang UNTV News and Rescue para naman matulungan yung ating mga kababayan kapag halimbawa sila ay nakaranas ng pagkahilo. Nagbibigay din ng libreng blood pressure check ang UNTV News and Rescue team at gayon din ng first aid kung kailangan ng ating mga kasangbahay. May libreng sakay din, Ella, na ipinagkakaloob ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa pamamagitan ng e-trikes. Papasok yan ng sementeryo at gayon din ng palabas. Ang mga bata naman na 15 taon pababa ay kailangan na ipalista o lagyan ng tag para madaling makita kung sakaling sila ay mahihiwalay sa kanilang mga magulang. Pero sabi nga ng PNP, kung maaari ay huwag na rin pong magdala ng ating mga kababayan na mga bata, lalo na yung mga maliliit na mga kabataan. Ella, batay nga sa ulat ng Manila Information Office, umaabot daw sa paglilinis kasi nilinis ng lokal na pamahalaan itong sementeryo, umaabot daw sa 44 metric tons yung basura na nakolekta rito at katumbas siya ng 15 o 15 mga truck. At payo din ng mga otoridad at yun ng lokal na pamahalaan ay sana sundin yung clean as you go ng ating mga kababayan. Kapag pasok sila, kung may dala silang basura, pwede naman silang magdala ng mga plastic bags at pagka lumabas na sila, Ella, dito sa sementeryo ay maaari nilang iwan dahil may mga taga-kolekta naman ng mga basura dyan. At sa pagtaya din ng lokal na pamahalaan, mukhang dahil sa ngayon kasi, Ella, medyo wala namang pag-ulan dito, maayos yung panahon, ay malalagpasan daw yung nakaraang taon na nagpunta rito na umaabot nga yan sa 1.7 million. Sa ngayon dito ay meron din namang Manila help desk yung ating mga kababayan kung sakasakaling sila ay magkaproblema, kung saan sila pupunta, kung ano yung mga lugar kailangan nilang gawin ay magtanong lamang sa ating mga kababayan dito na mula sa Manila Local Government at gayon din sa Philippine National Police at gayon din sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang ating update mula dito sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Ella. Dante, medyo marami-rami din ang mga nakumpiska, no? Pwede ba nila itong bawiin at meron bang claiming system para hindi magkagulo kung sakasakaling balikan nila ulit yung mga gamit na nakumpiska? Alam mo, Ella, yun din yung tinanong natin kanina, no, kung paano kaya kung may nakita tayo dun, baka mamahalin yung kanilang mga gamit. Pero ayon sa mga pulis, considered na ito kasing confiscated items, so hindi na ito pwedeng ibalik sa kanila dahil matagal na rin kasing ipinagbigay alam ng lokal na pamahalaan ng Maynila at hindi lang naman ngayon itong taon, Ella. Taon ito na ipinagbabawal yung mga items na ito na confiscated, so hindi na po ito pwedeng isoli o kukunin ng mga may-ari. Ella. Sayang yung mga perfume. Anyway, maraming salamat, Dante Amento. Bantay sarado ngayon ng mga pulis at mayroon ding mga naka-standby na medical team sa Manila South Cemetery bilang tugon sa inaasahang dagsa ng mga tao ngayong undas. Nanawagan naman ang mga otoridad sa mga matatanda at mga persons with disability na mapupunta sa sementeryo na kung maaari ay huwag nang sumabay pa sa mga bulto ng mga tao. Mula naman sa Manila South Cemetery, alamin natin ang latest kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, kumusta yung seguridad na ipinatutupad dyan sa Manila South Cemetery? Ganun na natili ang kaayusan at kapayapaan sa loob at labas dito sa Manila South Cemetery. Sabayan ang unti-unting pagdagsa ng mga bumibisita sa puntod ng kanilang mga pumanaw na maalis sa lugar. Nakakalat ang nasa 150 pulis sa loob at labas ng Manila South Cemetery. Nagsa-refuersa ang Manila Police District at Makati City Police District sa pagbabantay sa sementeryo. Ayon kay Manila Police District Public Information Officer Captain Agapito Yadaw, generally peaceful pa ang lugar at wala pa sila na itatalang mga untoward incident. May mga medic personnel din dito ang parehong local government unit ng Maynila at Makati at ilan pang volunteer groups. Ina-assiste lalo pa ang mga senior citizens na pumupunta dito sa cemetery. May mahigit simulang 20 individual na din ang nagpa-check up sa mga medical response team
na nakapwesto sa iba't ibang lugar sa Manila South Cemetery. Karamihan sa mga ito ay nagpapacheck up ng kanilang blood pressure. May mga wheelchair din na nilalaan sa mga matatanda para ihatid papasok at palabas ng sementeryo. Medyo may kahabaan kasi ang lalakarin dito mula sa mga isinarang kalsada hanggang sa papasok ng sementeryo. Mananatili ang pagpapatupad naman ng road closure hanggang sa araw ng Linggo, November 3. Panawagan ng mga otoridad sa mga nais bumisita sa Manila South Cemetery, pumunta na ngayong araw habang hindi pa ganoon karami ang tao. Partikular dyan ang mga senior citizens at mga persons with disability. Inaasahan na aabot ng mahigit kumulang 500,000 na individual ang pupunta dito sa Manila South Cemetery bukas, November 1. Sa ngayon, aga ay nakararanas rin ng panakanakang pag-ambon dito sa Manila South Cemetery at medyo nakakaramdam din ng pag-ihip ng hangin. Sa kabila niyan ay nasa 1,300 yung as of this hour yung mga bumibisita dito sa sementeryo at inaasahan natin na mas dadami pa yan pagkadating ng hapon. Yan muna ang latest dito sa Manila South Cemetery. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nararanasan na ngayon sa North Luzon Expressway o NLEX ang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa maraming mga motorista ang nagsimula ng bumiyahe palabas ng Metro Manila. Ayon sa NLEX Management, inaasahan na tatagal ang heavy traffic sa expressway hanggang bukas lalo't may isang malaking event ang gaganapin sa May Bulacan. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang traffic situation dyan sa NLEX at anong oras yung inaasahang peak o yung talagang bulto ng mga biyahero? Tanghali. Sa ngayon nga ay ramdam dito yung manakanakang pag-ulan dito sa NLEX, particular dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza, kung saan ay ramdam din dito ang mahabang bulto ng mga sakyan sa mga tatlong cash lane. At patuloy din minomonitor yung papalabas naman ng Balintawak, particular sa May Kawayan at Valenzuela City, kung saan ay may mga pag-build up nga ng mga sasakyan. Sa papuntang norte ay magkakaroon nga rin sa bahagi ng expressway ng mabagal at makapal na pila ng mga sasakyan. Bandang alas 5 kaninang madaling araw at nasundan ngayong alas 10 ng umaga ang pagsikip ng trapiko sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Valenzuela at May Kawayan, Bulacan. Ayon kay NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio, expected nila ngayong 6 a.m. nga hanggang mamayang 10 ng gabi mararanasan ang heavy traffic ngayong araw. At bukas naman ng alas 5 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay bukod pa na nasabay ito sa malaking event sa Bukawi na posibleng magdulot din ng pagbigat ng trapiko. Payo ng NLEX Management, makabubutian niya na bumiyahe na ngayon hanggang maaga pa at huwag nang ipagpabukas para makaiwas sa bulto ng mga motorista na aabot nga ng 18,000 doon sa Bukawi, Bulacan. Samantala, para makontrol ang pagsikip ng trapiko sa expressway, nasa 1,500 NLEX personnel kasama ang teller at mga marshal ang nakadeploy ngayon sa mga toll plaza at expressway at may mga signage na rin. At para makontrol ang mabigat na trapiko, ipatutupad na rin ang pre-towing sa mga Class 1 vehicles sa nearest exit toll plaza mula October 31 ng 6 a.m. hanggang 6 a.m. ng November 4. Tigil na rin ngayon ang road repair hanggang November 4. Para makaiwas sa mabigat na trapiko, payo ng NLEX Management na magpakabit na ng RFID sticker at magpa-load ng hindi bababa sa 500 pesos sa mga customer service ng NLEX. Pwede rin bisitahin ang website na www.easytrip.ph kung saan ando na ang listahan ng mga location kung saan sila pwedeng magpakabit at magpa-load ng RFID. Samantala, asahan naman sa mga pabiyahe na pabalik ng Maynila mula November 2 naman ng 3 p.m. hanggang November 3 at November 4 ng 8 a.m. ang mararanasang pagbigat muli ng trapiko sa mga pabalik naman ng Metro Manila sa mga susunod na araw. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres.
Nag-inspeksyon ngayong umaga sa Manila North Port Terminal si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista upang masigurong maayos na naipatutupad ang mga paghahandang ginawa para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong undas. Samantala sa PITX naman, nagsimula na ring magsidatingan ang mga biyahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Mula sa Manila North Port Terminal, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, kumusta yung pag-iinspeksyon na isinagawa dyan ng DOTR? Katatapos lang nung isinagawa ang inspeksyon dito sa Manila North Port Passenger Terminal ni Transportation Secretary Jaime Bautista. At batay sa kanyang assessment sa kanyang ginawang pag-iikot, nakahanda naman itong terminal para sa inaasahang huling araw na bibiyahe. Inaasahan yung mga pasahero na dadagsa sa mga terminal para nga sa undas bukas. Ngayong umaga nga ay nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Transportation sa Manila North Port Passenger Terminal upang tignan ang kalagayan ng mga pasahero na bibiyahe para sa undas. Sa pag-iinspeksyon ni Secretary Bautista, tinignan niya yung mga comfort room, yung waiting area ng mga pasahero, yung clinic sa loob ng pier at iba pang nito. Nananatili namang kakaunti pa ang mga biyahero bagamat inaasahan ang peak ngayong araw dahil huling araw na nga ng pasok sa mga trabaho bago ang undas bukas. Ayon sa kalihim, sinabi ng management na kapag undas ay mas kakaunti ang bumibiyahe kumpara kapag long holiday sa Disyembre. Samantala, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman o PITX, dumadagsa na rin ngayon ang mga pasahero. Yung almost 50,000 na passenger count na 11 a.m. na itala ng pamunuan ng PITX kahapon, ngayong araw, October 31, ay naitala nila ito ng mas maaga. As of 10 a.m., nasa higit 46,000 na yung foot traffic sa PITX. Sa ngayon, wala pa namang mga fully booked na biyahe sa PITX at ayon sa pamunuan, wala pang fully book na mga biyahe, pati yung mga Bicol trips na kadalasang nagiging fully book kapag peak season. Samantala kahapon naman merong 3 driver sa PITX na sumalang sa random drug test at nagpositibo. Ayon kay Secretary Bautista, pinalitan ito ng mga bus company at pinagpapaliwanag na rin ng Land Transportation Office sa naging resulta ng kanilang test kung bakit sila nag-positive. Sa ngayon, nandito pa tayo sa Manila North Port Passenger Terminal at yung mga pasahero dito ay paalis na ng pasakay na ng barko at mamayang 2:00 yung kanilang mga biyahe. Nakapasok tayo dun sa loob kung saan yung waiting area ng mga pasahero kanina, nakita natin yung mga upuan ay hindi pa naman ganun kapunuan at marami pang mga bakante. At ayon nga sa obserbasyon ng DOTR ay kakaunti o hindi naman ganun karami yung mga pasahero ngayon dito sa pier. Yan muna ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Samantala, nagsisimula na rin dumagsa ang mga pasaherong dumarating sa Batangas Port para sa mga kababayan natin na uuwi sa Mindoro at Romblon. Mula sa Batangas Port, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, may naantala bang biyahe ng mga barko dyan sa Batangas Port dahil sa Super Typhoon Leon? Magandang umaga, Ella. Hindi naman, ayon sa Batangas Port Management, ay hindi naman nakaapekto itong Super Typhoon Leon sa biyahe ng mga barko dito sa Batangas Port. Ngunit nagkakaroon lang ng delay ang mga fast craft kapag malalakas ang alon. Wala namang delay ang biyahe ng mga barko sa mga roll-on, roll-off vessel. At ngayong half day na nga ang pasok ng trabaho sa opisina ng gobyerno, inaasahan na mamayang hapon ay dadagsa na ang mga pasahero na pauwi ng Mindoro at Romblon. Ayon kay Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz,
Bagamat nakahambalang pa rin sa nasa 4 na rampa ng Batangas Port ang sumadsad na barko, tiniyak naman ng PPA na walang magiging delay na biyahe ng mga barko. Inaasahan naman na nasa 20,000 na mga pasahero ang babiyahe ngayong araw. At upang matiyak naman ang seguridad ay nakabantay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at K9 team na tumutulong sa isinasagawang inspeksyon. Matapos nga dumaan sa inspeksyon yung mga pasahero ay wala na may ibang procedure dahil pagkatapos doon ay maaari silang dumiretso dito sa mga ticketing booth. At dito nga ngayon ay napansin natin na marami pang bakanteng mga upuan at may ilang mga ticketing booth ng shipping lines ang wala pa ring pila. At yan muna ang ating update mula dito sa Batangas Port. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Paalala sa mga commuters, mananatiling normal ang biyahe ng mga tren sa panahon ng undas. Sa anunsyo ng pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3, regular operating hours ang ipatutupad sa October 31, pati na sa November 1 at 2. Magsisimula ang unang biyahe alas 4:30 ng madaling araw sa North Avenue Station habang alas 5 naman sa Taft Avenue Station. Ang huling biyahe ay 9:30 p.m. sa North Avenue Station habang alas 10 ng gabi naman sa Taft Avenue Station. Naka-heightened alert din ang seguridad ng linya hanggang November 5. Samantala, ang Light Rail Transit o LRT Line 2 naman ay mananatili ring bukas para sa mga pasahero ngayong undas break. Ang first train station mula Recto Station at Antipolo Station ay magsisimula ng alas 5 ng umaga habang ang last trip sa Recto Station ay 9:30 ng gabi at 9 p.m. naman sa Antipolo Station. Ang train service hours naman ng LRT Line 1 ay 4:30 ng umaga ang unang biyahe sa October 31 habang ang last trip sa Fernando Po Jr. Station ay 10:15 ng gabi at 10 p.m. sa Baclaran. Regular operating hours din ang ipatutupad nila sa November 1 at 2 mula alas 5 ng umaga hanggang 9:45 ng gabi. Paalala sa mga pasahero, planuhing maigi ang kanilang biyahe at siguruhing nakasara ang kanilang bahay at naka-unplug sa saksakan ang appliances kung aalis ngayong undas break. Inanunsyo ng private operator ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na makararanas ng water interruption ng Terminal 3 ng Paliparan sa November 1. Ngunit ayon sa NAIA Infrastructure Corporation, titiyakin naman nilang may mga mapagkukunan ng tubig ang mga pasaherong bibiyahe sa araw ng undas. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Matapos makaranas ng water supply outage ang Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport noon lamang nakaraang linggo, ayon sa private operator ng Paliparan na New NAIA Infrastructure Corporation, magkakaroon naman ng water interruption sa Terminal 3 na tiyempo pa mismo sa araw ng undas sa November 1. Ito ang inanunsyo ng General Manager ng NNIC na si Angelito Alvarez sa press conference na isinagawa sa NAIA kagabi. Hindi na idinetalye ang dahilan ng water interruption at kung gaano kalaki ang pwedeng maging epekto nito sa mga pasahero sa Paliparan na bibiyahe sa araw ng undas. Pero pagtitiyak ng NNIC, meron silang mapagkukunan ng mga reserbang tubig. We'll be encountering another problem. November 1, there will be another water supply interruption dito sa Terminal 3. Pero ang maganda rito, marami nakikipagtulungan sa atin eh. Maynilad will be there to support us. Yung water delivery tanks will be there. Yung fire trucks natin dito. Plus the good thing about that, sa San Miguel, meron tayong San Miguel Infra. Marami rin silang mga water tanks. Sa tanong naman kung pwede bang maulit ang malfunction sa aircon system ng NAIA, kaalinsabay ng inaasahang dagsa ng mga pasahero, ang sabi ng NNIC, hindi ito malabong mangyari dahil ang mga makina na gamit sa cooling system ng NAIA ay mga luma na. Gayunman, bilang preparasyon, nakipag-ugnayan ang NNIC sa mga maintenance company upang agad na makapag-deploy ng technician na gagawa ng mga sirang aircon.
Mahirap sagutin yung assurance sa ganyan kasi may mga makina na involved dyan eh. Hindi ba? Mahirap natin. Saka alam naman natin na mga makina na yan medyo matatagal na rin. So anytime, things could go wrong. Sa pahayag naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi nito na handa ang NAIA sa bulto ng mga pasahero ngayong araw at sa undas. Ito'y matapos niyang makita ang sitwasyon sa NAIA sa ginawang inspeksyon sa mga terminal nito kahapon. Prepared ang NNIC, no, together with the other government agencies, no, ang PNP, ang immigration, customs, no, and OTS, no, nandun sila lahat, no, and pinakita nila yung preparedness nila, no. May makilausap kaming mga passengers, no, na tingin nila ay maayos naman yung kanilang naging experience, no. Nasa 135,000 passengers ang inaasahang magiging foot traffic sa NAIA ngayong araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng inspeksyon mamaya ang hepe ng pambansang pulisya sa iba't ibang mga bus terminal at sementeryo sa Metro Manila kaugnay ng inaasahang bulto ng mga biyahero ngayong undas. Ito ay upang masiguro na maayos na nakalatag ang seguridad lalo't inaasahan ang dagsa ng maraming mga tao. Ang detalye ihatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano-anong mga terminal yung iikutan ni General Marbil mamaya? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ilan sa mga iikutan o iikutin ito si General Marbil ay ang Manila North Cemetery at Araneta Bus Terminal. Layo nito na makita ni Chief PNP ang latag ng seguridad ng mga pulis sa naturang mga lugar kaugnay nga ng inaasahang exodus ng mga pasahero na uuwi sa mga lalawigan ngayong undas. Kasama ni Chief PNP sa paglilibot si NCRPO Director, Police Major General Sidney Hernia. Una nang ipinag-utos ni General Marbil sa mga ground commanders na paigtingin ang seguridad sa mga matataong lugar. Siguruhin aniya ang kaligtasan ng publiko, maging ang mga magtutungo sa mga sementeryo. Kahapon sinabi din ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na nasa 21,000 na pulis ang kanilang i-deploy nationwide. Ito'y kahit na wala namang namomonitor na banta sa seguridad ng undas ang pambansang pulisya. Paalala ng PNP sa publiko maging alerto at mapagmatsyag. Agad na ipagbigay alam sa pulisya sakaling may makitang kahina-hinalang tao o bagay sa kani-kanilang mga lugar. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nasa mahigit 4,000 mga tauhan ng Police Regional Office o Pro-5 ang ipakakalat sa buong rehiyon ng Bicol kaugnay ng pagdagsa ng mga biyaherong uuwi ngayong long holiday. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saang mga lugar itatalagay ang mga PNP personnel na yan at bukod sa pagbabantay, ano-ano pa yung kanilang mga tututukan? Yes, Ella, batay sa direktiba ni Police Regional Office o PRO5 Regional Director, Police Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Tizon, inatasan ng kanyang mga kawani na ipatupad ang heightened alert para sa security measures para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga publiko ngayong long holiday. Nasa 4,622 PNP personnel ang i-deploy ng PRO5 sa iba't ibang lugar sa 6 na probinsya sa Kabikulan. Ilan sa mga tinukoy na key locations ay mga malls, public transportation hubs, mga sementeryo at matataong mga lugar. Layo nito na mapigilan ang mga gawaing kriminalidad at makapagbigay ng kapayapaan sa isip ang ng komunidad. Bahagi na ipapatupad na security measures ang pagsasagawa ng checkpoints sa mga strategic point sa buong Rehiyon 5. Tatawan to ng mga trained personnel para makatulong at mapahusay ang kaligtasan ng mga biyahero at malayo sa mga masamang elemento. Ang PNP po ay nagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan na una ay i-secure po natin ang ating mga ari-arian, ang ating bahay, ang ating mga sasakyan
Yung sa mga bahay po, yung mga locks nito, mga CCTVs at sa kanilang mga sasakyan, yung parking at yung kasiguruhan na kapag sila ay babiyahe, dapat nakakondisyon po ang kanilang sasakyan. At sa kanila naman na personal security, huwag pong basta-basta maniwala sa mga lumalapit sa kanila dahil sa mga ganitong pagkakataon nagsasamantala din po yung mga kriminal. Ela, para sa karagdagan na sa police visibility at checkpoints, maglalagay din ang Police Assistance Desk o PADS at Motorist Assistance Center o MAC para umasiste at tumulong sa publiko at biyahero sa kanilang pangangailangan. Para mapalalahanan din ng ating mga kababayan, pinalakas din ng PRO5 ang social media para maging manatiling mapagbantay at masiguro ang kanilang sarili laban sa mga potensyal na banta ng krimen. Agad naman isumbong sa pulisya ang mga kahina-hinalang gawain ng sinuman upang mabantayan ang kaligtasan ng kanilang ari-arian. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sumampa na sa mahigit 6.3 billion pesos ang pinsalang idinulot ng Bagyong Christine at Super Typhoon Leon sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroong mahigit sa 700 mga infrastruktura ang sinira ng malalakas na bagyo. Kabilang na ang mga tulay, gusali, mga ospital, eskwelahan, government offices at mga kalsada. Bukod sa infrastructure damages, lumobo pa sa higit 2.9 billion pesos ang naiulat na pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan nasa higit 67,000 mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ang kabuhayan. Samantala, muli ring nadagdagan ang bilang ng naitalang casualties kung saan nasa 150 na ang mga namatay. 115 ang naiulat na sugatan at may 29 pa rin na mga nawawala. Sa ngayon ay patuloy pa rin nananalasa sa ilang bahagi ng bansa ang Super Typhoon Leon, kaya't naman malaki ang posibilidad na muli pang madagdagan ang pinsalang maitatala sa bansa. Patuloy na binabayo ng malalakas na hangin at pagulan ng lalawigan ng Batanes na dulot ng Super Typhoon Leon. Sa lakas ng bagyo, ilang insidente ng landslide ang naitala sa probinsya, kaya naman may ilang mga kalsada ang hindi madaanan sa ngayon. Mayroon ding mahigit sa 100 mga turista ang stranded ngayon sa Batanes. Samantala, umaapela naman sa national government si Governor Marlu Cayco na sana ay mapadalhan sila ng karagdagang family food packs para sa mga residenteng sinalanta ng bagyo. Para sa detalye, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, kumusta ang sitwasyon ng ating mga kababayan sa area ng Batanes at Cagayan na napuruhan itong Super Typhoon Leon? Yes, Ella, sa ngayon nga ay patuloy pa rin ang isinasagawang rescue operations ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at ng Office of the Civil Defense Region 2 sa Cagayan at Batanes dahil nga ng epekto nitong Bagyong Leon. Ayon sa pamunuan ng Office of Civil Defense Cagayan Valley Region, ang mga residenteng nasa mga alanganing lugar at nakatira sa mga bahay ay na mahihina ang materyales ang una nilang inilikas. Sa ngayon, nakapagtala na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Batanes na nasa 36 na pamilya o 128 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center. Ang mga kawani naman ng DSWD Batanes ay nagsasagawa na rin ng detalyadong profiling upang matukoy ang pangunahing pangangailangan ng mga internally displaced persons tulad ng pagkain, tubig at mga hindi pagkain na kagamitan. Samantala, hindi muna madaanan ng mga motorista ang Mayat o Mahat Road at DK Avuyuan nakamunan sa barangay Sinakan Sabdang sa San Vicente Ivana sa Batanes dahil sa pagguho ng lupa. Ayon sa OCD Region 2, sinisikap ng mga kawani ng Disaster Risk Reduction and Management Council sa Batanes na linisin ang mga gumuhong lupa upang agad mabuksan ang lansangan.
Samantala, humihiling ngayon ng karagdagang pangtulong si Batanes Governor Marilu Cayco sa national government bagamat may paparating na umanong family food packs lulan ng isang barko patungong Batanes. Pangailangan ho namin dito, kapagdala lang sa amin ng family food packs, mayroon naman padating actually sa barko. Pero patingin ko matatagalan pa yung sama ng panahon. Kaya nag-request po ako ng kahit 3 lang ng C-130 para makapagdala ng family food packs para may ibigay ako sa bawat pamilya ko. Nasa mga hotel na ngayon sa Batanes ang 147 na stranded na mga turista matapos hindi makaalis ng lalawigan dahil sa dalawang magkasunod na bagyo. Katulong ang Provincial Tourism ng Batanes, isa-isang minomonitor ng provincial government ang mga naantala habang namamalagi sa isla. Safe naman po sila. Nasa hotel lang po sila. Huwag po sila mag-alala. At kung ano naman, kailangan nila ng pagkain, pwede naman po sila bibigyan. Pag halimbawa, kaya pong biyahe ang C-130 dito, pwede naman po silang itatlo. Regular din umano silang napadadalhan ng pagkain. At nananatili ngayon sa mga evacuation center ang 11,879 na individual matapos ang puspusang preemptive evacuation kagabi. Sa datos ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 4,811 na pamilya na binubuo ng 15,134 na individual sa 127 na barangay sa probinsya ang apektado ng Bagyong Leon. Ella, sa ngayon, dito sa Baguio City naman ay mahina na rin ang mga ulan at hangin na nararanasan natin ngayon dito sa Baguio City. At ilan nga sa mga turista rin na pumunta dahil nga sa holiday bukas, dahil sa undas ay marami na rin ang umaakyat. Pero kung ikukumpara mo yung bilang ng mga turista na umaakyat dito sa Baguio City ay mas marami pa rin nung nakaraang taon dahil nga siguro dahil sa epekto nitong Bagyong Leon. Ella? Alright, maraming salamat, Grace Doctolero. Nakahanda ang buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines na rumisponde at magsagawa ng disaster at relief operation sa mga kababayan nating apektado ng Super Typhoon Leon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sa ngayon ay naka-standby ang lahat ng land, sea at air assets ng AFP sakaling kailanganing i-deploy sa mga lugar na lubhang apektado ng Super Typhoon. Bukod dito, naka-standby na rin ang air assets ng ilang mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para tumulong sa disaster at relief operations. Tiniyak ng AFP na agad silang magsasagawa ng deployment sa oras na bumuti na ang lagay ng panahon upang makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taga-Batanes na lubhang napuruhan ng malakas na bagyo. Patuloy na nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga lugar na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Leon. Tiniyak naman ng Pangulo ang agarang pagpapadala ng tulong sa mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo, lalo na ang Batanes at Cagayan. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang ibinigay na direktiba ng Pangulo para dito sa mga kababayan natin na apektado ng Super Typhoon Leon? Yes, Ella, naka-high alert na ang national at local governments upang patuloy na patuloy na minomonitor ang galaw ng Super Typhoon na si Leon. Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga apektadong residente. Ayon sa Presidential Communications Office, nakatutok ngayon ang Chief Executive sa kilos ng bagyo, gayon din naman sa ginagawang pagtugon ng mga kinaukulang ahensya para maasistihan ang mga apektadong komunidad. Naglaan na ang pamahalaan ng 895.65
million pesos para tulungan ang mga biktima ng severe tropical storm Christine at Super Typhoon Leon. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang nakapaloob sa alokasyon ay para sa food at non-food items na mula sa Department of Social Welfare and Development, Office of the Civil Defense at local government units. Tiniyak rin ng DSWD na magdaragdag ng family food packs sa mga biktima ng bagyo sa Batanes. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Bahagyang humina at ibinaba sa typhoon category ang Bagyong Leon habang kumikilos palabas ng bansa. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang signal number 3 sa Batanes at ilan pang mga lugar sa extreme northern Luzon. At para alamin ang latest sa Typhoon Leon, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw, narito na nga yung update sa ating binabantayan na si Bagyong Leon. Narito nga yung latest satellite image ni Leon. May kita natin na ngayon ay humina na si Leon at ngayon ay nasa may typhoon category na lamang. Etong si Leon, mostly apektado ang northern Luzon area, pero yung kanyang trough or extension, posible pa rin magdala ng mga paulan sa may Luzon area. And then tingnan naman natin itong posibleng maging track ni Leon. May kita natin this afternoon, posible na nga itong maglandfall sa may eastern coast ng Taiwan, and then papalayo na sa ating landmass sa extreme northern Luzon area at posibleng lumabas na ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow early morning. Pero gayon pa man, may nakataas pa rin tayong signal number 3 sa may Batanes area. Tropical Cyclone Wind signal number 2 naman sa may Babuyan Islands at signal number 1 sa may mainland Cagayan, sa may Isabela, Apayao, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, sa may Ifugao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pati na rin sa northern portion nga ng Benguet. Naglabas din tayo as of 11 a.m. ng weather advisory para kay Leon. So inaasahan natin heavy to intense rain sa may Batanes area. Samantalang moderate to heavy 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa may Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at sa may Calamian Islands. So inaasahan nga natin na sa mga sa higher elevated areas or mountainous areas, posibleng mas mataas yung mga pag-ulan. Kaya kailangan mag-ingat yung ating mga kababayan na nasa mga flood-prone at landslide-prone area sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Asahan naman din natin yung mga bugso ng malalakas na hangin kahit walang signal. Ngayong araw sa malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, Aurora, Bataan, Quirino, Nueva Vizcaya, sa Metro Manila, sa may Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Samar at malaking bahagi nga ng Western Visayas. On Friday, mga bugso ng malalakas na hangin posible sa may Batanes, Cagayan, pati na nga rin sa may Isabela. Meron din tayong nakataas sa gale warning. Ito ay as of 5 a.m. or nilabas din pala natin to kanina sa may Batanes, sa may Babuyan Islands, sa may Ilocos Norte, Mainland Cagayan, Isabela at Ilocos Sur. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa nawawalang cargo vessel sa may Occidental Mindoro na may sakay na 10 crew. Ayon sa PCG, October 27 pa nawawala ang MV Santa Monica A1 na sinasabing nag-take shelter dahil sa masamang panahon. Ang detalya hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang detalye nitong nawawalang cargo vessel na ito? Ella, nawala nga itong cargo vessel na ito at galing ito ng Taytay sa Palawan ng mag-take shelter at hindi na na-contact simula noong October 27. Mayroong nakitang life jacket na may tatak na MV Santa Monica A1 at 2 life ring na walang tatak. 2 bangkay na lumulutang, hindi tiyak na bilang ng mga patay ng kalabaw at 10 empty tanks ng LPG. Ilan lamang yan sa mga nakita ng mga mangingisda sa karagatang sakop ng Paluan, Occidental Mindoro. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad
kung ito ay galing sa nawawalang MV Santa Monica A1, ang kargong vessel na nawawala noong October 27. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, galing sa Santa Cruz Port, Taytay, Palawan, ang cargo vessel noong October 22 ay nag-take shelter ito sa Kasian, Taytay, Palawan dahil sa sama ng panahon. Pero noong October 27, nawalan na ng kontak sa barko. Mayroong 10 crew ang cargo vessel, kasama na ang kanilang kapitan. Ang Philippine Coast Guard patuloy pang nagsasagawa ng coastal at seaborne operations sa paghanap sa karagdagang debris at senyales ng nawawalang barko. Yan muna ang latest mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Ryan Lacanlale. Naniniwala ang mga taga-suporta at kaanak ng mga biktima ng drug killings na mas lumakas pa ang ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Ayon naman kay dating Senator Sonny Trillanes na ipadala na sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado kung saan humarap ang dating presidente. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Dalawang anak ni Nana Liore Pasco ang nasawi sa anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Kabilang siya sa mga naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC upang papanagutin si dating Pangulong Duterte dahil sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Panawagan nito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. makiisa na sa investigasyong ginagawa ng ICC. Naniniwala si Nanay Liore, mahirap kamti ng hustisya para sa kanyang mga nasawing anak kung sa bansa makakasuhan ang dating Pangulong Duterte. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin papasukin ng ICC at isuko na ito si Duterte. Ganito rin ang posisyon ng National Union People's Lawyers na tumutulong sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJKs. Ayon kay Attorney Ray Cortez, sa maraming kasong isinampa nila laban sa mga tauhan ng pulisyang sangkot sa drug killings, iisang kaso pa lang ang nareresolba sa hukuman. Pahirapan din para sa mga kaanak ng mga biktima na makakuha ng mga dokumento sa police investigations. Sa dami ng hinawakan ng NUPL-NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman, isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Naniniwala naman ang Bayan Muna Chairperson at Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares sa pagharap ni dating Pangulong Duterte sa Senado, mas lumakas pa ang ebidensya laban dito. Batay sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, inutusan niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban. Dagdag pa ni Attorney Colmenares, posibleng matapos ang investigasyon ng ICC at maglabas na ng arrest warrant laban sa dating punong ehekutibo. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Sa tweet ni dating Senador Sonny Trillanes, na itransmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Maging ang transcripts din umano ng mga nakalipas na hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng EJ case. Lahat umano ito magagamit sa ICC trial. Itinanggi naman ng Quadcom overall chairperson na si Representative Robert Ace Barbers na nagbigay ang 4 House panels ng transcript sa ICC. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, no, and release it to the ICC. Kasi amin is we will not be bothered by the request of the ICC. Bahala sila if they want to access. Para naman kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya wala itong otoridad na maglabas ng warrant of arrest laban sa kahit sino mang mamamayan ng bansa.
Sakali ring baguhin ni PBBM ang posisyon nito at makipag-cooperate sa ICC, pagsusuko umano ito ng jurisdiksyon ng bansa at maituturing na pagsira sa tiwala ng publiko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. ₱75 na ang bilang ng mga taong nasawi sa itinuturing na pinakamatinding pagbaha sa Valencia, Spain sa loob ng ilang dekada. Ilang dosena pa ang nawawala. Nagresulta sa flash floods ang matinding buhos ng ulan noong araw ng Martes, October 29 at maraming tulay at gusali ang napinsala. Nagdeklara naman ng 3 araw na national mourning si Prime Minister Pedro Sanchez. Kapwa nagsagawa ng campaign rallies sina Kamala Harris at Donald Trump sa swing state ng Wisconsin, USA. 6 na araw ito bago ang nakatakdang presidential election. Mahigit naman sa 3 milyong tao ang nakaboto na sa isa pang swing state, ang Georgia. Batay sa polls ng US election, mahigpit ang labanan sa pagitan ni Harris at Trump. Gayunman, kung matatalo si Trump, may mga pangambang hindi nito muling matatanggap ang pagkatalo sa halalan gaya ng nangyari noong 2020. Na-detect ng Britain ang unang kaso ng bagong Mpox variant clade LB sa bansa. Batay naman sa UK Health Security Agency, nananatiling mababa ang banta sa populasyon ng virus. Bagong form ng virus ang clade LB variant na iniugnay sa isang global health emergency na idineklara ng World Health Organization noong Agosto. Nagbiyahe sa Africa ang pasyente at na-detect sa London. The risk to the wider UK population remains low. We were prepared for this, and our systems are in action to make sure we trace contacts, provide vaccination, and reduce the spread of the virus. Samantala, nasa Legazpi City, Albay na ngayon ang medical team ng Members Church of God International o MCGI para magkaloob ng libreng serbisyo medikal sa mga pamilyang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Bit-bit din ng grupo ang 300 grocery packs na ipamamahagi sa mga pamilyang hirap pa rin ang kalagayan matapos ang nagdaang bagyo. Mula sa Legazpi City, Albay, makibalita tayo kay Alan Manansala live. Alan, kumusta ang isinasagawang medical mission ng MCGI at marami na ba ang napagserbisyuhan nito? Yes, Ella, magandang tanghali at magandang tanghali sa ating mga kasambahay. Ella, nandito ako ngayon sa Members Church of God International sa Legazpi City, Albay, kung saan tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsasagawa ng libreng serbisyo sa ating mga kababayang Albayano. Dangan lamang, Ella, dito sa likuran ko, konti na lang makikita nyo kasi maagang nag-umpisa ang ating medical team dito para maaga rin tayong matapos. Kaya medyo bawas na yung ating pong mga pasyente na nag-avail ng libreng serbisyo. Ganun pa man, Ella, ay nasa 3 araw na tayo ng pag-iikot o ang pag-iikot ng medical team dito sa Bicol Region para maghandog ang Members Church of God International o MCGI ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Ito ay para maghatid ng libreng medical check-up para sa mga bata at matatanda, maging feeding activity at libreng gamot at vitamins ang ilang sa mga ipinagkaloob ng grupo. Mamamahagi rin ng 300 family food packs para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Ang 100 doon, Ella, ay naka-acquired naman sa Sorsogon Province. So 200 sa Albay, 100 para sa Sorsogon para yung mga kababayang affected natin sa Sorsogon ay madamay at mabigyan din natin ng tulong. Una na rin tinungo, Ella, ng medical team ng MCGI itong lalawigan ng Camarines Norte at Camarines Sur kung saan tinatayang nasa mahigit 1,000 individual
ang nakapag-avail ng libre sa mga tulong na ibinibigay ng MCGI para sa mga kababayan nating affected nitong bagyong Christine. At dito nga, Ella, nakikita natin sa dakong ito, sa lugar na ito, ay ito yung mga gamot, kabilang na dyan yung mga vitamins na pinamimigay natin, binibigay natin sa ating mga kababayan. At hopefully, itong buong araw ng Huwebes dito sa Albay, partikular dito sa Legazpi City, ay magiging makabuluhan, lalo na pagtulong sa kapwa ang ating prioridad. Ella? Alright, maraming salamat, Alan Manansala. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 7 na nagsasabi, "Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kaniya at ipinagsasanggalang sila." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.